Magandang araw mga Ka-Express Info. Sa latest update ni Kai Sotto, ay pinakita niya ang kanyang mala Shaquille O'Neal na mga braso. Ito na siguro ang greatest transformation na nakikita natin sa mundo ng basketball, considering kung gaano kapayatot itong si Kai nung una natin siyang nakita. Pero sa pinakitang napakalaking mga braso ni Kai, ito ay nagpapakita na priority talaga ngayon ni Kai na magpapalakas at magpapalaki ng kanyang katawan at mag-concentrate sa ilalim at doon mag-dominate. At dahil sa greatest transformation na ito sa kanyang katawan, ay considered top NBA prospect pa rin si Kai kahit na nagtamo siya ng ACL injury. Hinihintay na ng mga fans ang kanyang pagbabalik na tiyak ibang Kai Sotto na ang ating makikita. Tiyak nagagawa ng history si Kai sa kanyang pagbabalik at hindi lang basta-basta makakapasok siya sa NBA, kundi pwede pang magiging isang dominanting big man si Kai sa NBA, katulad ni Shaquille O'Neal, by putting premium sa lakas ng katawan. In terms of skills, ay wala ka nang hahanapin pa sa laro ni Kai, kaya ngayong nagpapalakas siya ng husto, ay tiyak magiging unstoppable na siya sa kanyang pagbabalik. Pero more than his bigger shoulders, ay mas kailangan na masiguro ni Kai ang pagpapalakas muli ng kanyang tuhod. Marami ang nagsisabing magbabalik si Kai stronger than ever. Well, yan ang ating pag-uusapan in this video, pero bago yan, ay meron muna tayong pag-giveaway. Hey, hey, hey! Attention mga kapatrol! Get ready for an epic giveaway! Once Express Info hits 150k subscribers, one lucky winner will win the incredible Oppo Reno 11F 5G smartphone. Here's how to join. Step 1. Subscribe to Express Info right now. Step 2. Like this video. Then step 3. Comment anything good and positive about our idol Kai Sotto. Super easy. Just subscribe, like, and comment. Sa mundo ng basketball, bihira ang mga pagkakataon na makakita tayo ng isang player na dumaan sa isang napakalaking transformation. Isang pagbabago na maaring magdala sa kanya sa kasaysayan ng laro. At ngayon, ang pinakabagong update tungkol ni Kai, mukhang ito na ang isa sa mga pinakadramatikong pagbabago sa katawan ng isang basketball player sa kasaysayan ng Philippine basketball. Nung una nating nakita si Kai, isa siyang payat na batang may taas na 7'3", isang higante sa kanyang henerasyon, pero kulang sa lakas ng katawan para lumaban sa pinakamalalakas at pinakamabibilis na player sa mundo. Pero ngayon, matapos ang matinding training at recovery mula sa kanyang ACL injury, ibang Kai Sotto na ang ating makikita. Makikita natin ang mala Shaquille O'Neal na mga braso at mas matipunong pangangatawan. Isang patunay na seryoso si Kai sa kanyang goal na hindi lang makapasok sa NBA, kundi maging isang dominanting force sa liga. Maraming fans ang namangha nang lumabas ang pinakabagong mga larawan ni Kai kung saan kitang-kita ang malaking improvement sa kanyang katawan. Kung dati ay kadalasang pinupuna ang kanyang kakulangan ng muscle mass, ngayon ay ibang usapan na. Ang kanyang mga balikat at braso ay mas malalaki at ang kanyang core ay mas mukhang matibay kaysa dati. At bakit nga ba mahalaga ito? Dahil sa NBA, lalo na para sa isang big man, hindi sapat ang taas lamang. Kailangang may lakas ng katawan para kayanin ang pisikalidad ng laro, lalo na sa ilalim ng basket kung saan naglalabanan ang malalakas na sentro. Ang pagiging mas malakas ay magbibigay kay Kai ng mas malaking advantage sa depensa, rebounding at pag-finish sa ilalim ng ring. Bukod dito, ang kanyang bagong pangangatawan ay magpapataas din ang kanyang confidence. Kung dati ay minsan siyang natalo sa banggaan ng mas physical na kalaban, ngayon ay tiyak na mas kaya na niya makipagsabayan. Ang transformation na ito ay hindi lamang tungkol sa aesthetics o hitsura. Ito ay isang malaking hakbang para sa kanyang pagiging elite player sa international basketball. Sa kabila ng kanyang ACL injury, patuloy pa rin ang pananabik ng maraming scouts at fans sa pagbabalik ni Kai.
Well, hindi may kakaila na siya pa rin ang itinuturing na isa sa mga pinakamahusay na international prospect sa kanyang posisyon. At bakit? Dahil ang kanyang skill set ay bihira makita sa isang 7-footer. Bukod sa kanyang taas, meron siyang napakagandang basketball IQ. Marunong siyang pumasa, may solid footwork, at kaya niyang umatake mula sa iba't ibang posisyon sa court. Kahit sa modern basketball kung saan uso ang stretch bigs na marunong tumira sa labas, hindi pa rin nawawala ang value ng isang traditional big man na kayang dominahin ang paint. At dito papasok ang transformation ni Kai. At kapag natapos niya ang kanyang rehabilitasyon at fully recovered na siya, magiging mas lethal siya sa ilalim ng ring, hindi lang dahil sa kanyang skills, kundi dahil sa bagong lakas na dala ng kanyang training. Ang pagkakaroon ng mas malakas na pangangatawan ay magpapahintulot sa kanya na mas madaling makuha ang pwesto sa ilalim, pigilan ang mga agresibong defenders, at mas maging effective rim protector. Sa ganitong level ng improvement, hindi malayong maging top NBA prospect pa rin si Kai. Kahit pa dumaan siya sa injury, hindi ito nangangahulugan ng pagtatapos ng kanyang pangarap. Sa katunayan, ito pa nga ang maaring maging turning point sa kanyang career, isang pagkakataon para bumalik na mas malakas at mas handa sa mga hamon ng professional basketball. Well, hindi maiwasang ikumpara ang transformation ni Kai kay Shaquille O'Neal, isa sa pinakamalakas at pinakadominanteng big man sa kasaysayan ng NBA. Kung titingnan natin ang trajectory ng career ni Shaq, hindi lang ito tungkol sa kanyang laki, kundi sa kanyang kakayahang gamitin ito sa kanyang advantage. Si Shaq ay hindi lamang umaasa sa kanyang height, gumamit siya ng kanyang lakas upang dominahin ang bawat laban. Mas matangkad man ang kanyang kalaban, siya pa rin ang may advantage dahil sa kanyang brute force. Sa parehong paraan, maaring tahakin ni Kai ang ganitong path. At kung kaya niyang gawing asset ang kanyang bagong lakas at patuloy na i-develop ang kanyang laro, well, hindi imposible na maging isa siyang dominanting big man sa NBA. So, ibig sabihin, hindi lang siya magiging isang role player, may potential siyang maging isang star na kayang magdala ng team at maging pundasyon sa kanilang sistema. Pero, higit sa kanyang transformation, ang pinakamahalagang aspeto ng kanyang pagbabalik ay ang kanyang tuhod. Ang ACL injury ay isa sa mga pinakadelikadong injury para sa isang basketball player at kailangang siguraduhin ni Kai na magiging 100% siyang healthy bago bumalik sa court. Maraming NBA players ang bumalik mula sa ACL injuries na mas malakas kaysa dati, pero hindi lahat ang naging matagumpay. At ang sikreto, tamang rehabilitasyon at tamang training. Buti na lang at nasa mabuting kamay si Kai sa pangangalaga ng kanyang mga strength and conditioning coaches. At dahil sa kanyang matinding focus ngayon sa pagpapalakas, mataas ang posibilidad na babalik siyang mas matibay. Pero kailangan siguraduhin na hindi niya minabadali ang proseso. Hindi dapat puro upper body lang ang ini-improve. Dapat ding tiyakin na ang kanyang lower body, lalo na ang kanyang tuhod, ay handa na sa NBA level competition.